presensya na kung saan kami nabibilang, O Diyos. Sa mundong ito, marahil kami ay takwil, segregate, ihiwalay. Marahil sa mga pag-iingat, O Diyos, ay kami ay masumpungan ng mga sariling nag-iisa. Pero maraming salamat sa iyong presensya. Doon kami nabibilang, O Diyos. Sa mundong ito, marahil iwan kami ng lahat ng aming mga kaibigan dahil sa aming kinakatayuan na pananampalataya. Pero mausumpungan lamang namin ang kapayapaan, ang kaligtasan, kagalakan dahil sa iyong presensya lamang, O Diyos. Doon na matatagpuan ang lahat-lahat na aming pangailangan. At tunay nga katulad ng awit ni Asaph, nung kanya nakita ang kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos at nung nalaman niya ang mangyayari sa sanlibutan ito, tunay nga nasabi niya, ang Diyos ang siyang aking kalakasan. Ang kalakasan ng aking puso ay ang Diyos at ang aking portion magpakailan pa man. Sa gabing ito mga kabataan, tayo manalangin, pasalamat sa ating Panginoon. Dakila namin Diyos, sa gabing ito ay kami nagpasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin. Tunay nga o Diyos, maraming mga kabigatan sa mundong ito, maraming mga nagpapalungkot, nagpapaluha sa amin. Mga bagay na nagpapabigat sa aming mga physical, spiritual, emotional na mga kalagayan. Pero o Diyos, napakasarap ng aming inawit. Sa iyong presensya namin masumpungan ang kinakailangan na kalakasan. Sa iyong presensya lamang namin masumpungan ang tibay na loob. Sa iyong presensya namin masumpungan ang pagkakaloob mo, Diyos, ng sound mind. Upang sa panahon ng pangailangan, sa panahon ng nabibigatahan, sa panahon ng kalungkutan, hindi kami mag-alala, mag-panic. Sapagkat in the cleft of the rock, kami ay yung nilagay sa taas ng bato, Diyos. Binigyan mo ng kalatagan, binigyan mo, Diyos, ng pag-asa. Tunay nga, Lord, Ikaw lamang ang siyang aming pag-asa. Sa gabing ito, Diyos, kami nagpasalamat. Sa kabilaman ng mga karanasan sa mundong ito, maraming mga bagay na nagpapahirap, nagpapalungkot, mga trials and testings. Lord, even you know, Lord, ang mga pagkakamali at mga pagkukulang. Pero maraming salamat sa iyong presensya na siya nagpapagaling, nagpapalakas, naglilinis at naguhugas. May pagtuturo. At maraming salamat, hindi lang basta puro turo, puro judge. Meron ding comfort, meron ding pagpapagaling, meron ding pagpapalakas. Sa mga sandaling ito, Diyos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyo. Sa iyong presensya na merong magagawa sa aming mga buhay. Palay mo mga kabataan ito, O Diyos, and at this evening, magsama-sama kami to speak, to read your words once again. Bayang ikaw lamang siyang manguna, ikaw lamang siyang madakila. Ano mga bagay, O Diyos, nais mong ihayag, ituro pa sa mga kabataan ito ay ikaw lamang siyang maging malaya. Speak unto us, Lord. Iabutin mo ang bawat isa. Katulad ng sabi mo sa iyong banal na kasulatan, binibigyan mo ng higit na halaga sila ng mga mahihinang parte, mga mahihinang kalagayan. Ikaw ay nagbibigay ng higit na importansya. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, bayaan ang iyong salita ay maunawaan ng bawat isa. Ikaw lamang siya mangusap, O Diyos. Ikaw lamang siya magsalita upang ang pagkaunawa sa mga bagay na ito ay aming masumpungan sa gabing ito. Mula sa may edad hanggang sa mga bata, O Diyos, ikaw lamang ang siyang aming makita at maluwalhati ka sa aming pag-uusap ng iyong mga salita. Itago mo po ako sa iyong likuran, O Diyos. Wala po akong magagawa. Maliban na lamang ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap at gumamit sa iyong abang lingkod, O Diyos, na siyang laging umaasa lamang sa iyo. At ang mga kabataan ito ay umaasa lamang sa iyo, O Diyos. Umaasa na muli ikaw ay maungusap at gumagawa at gagawa sa aming kalagitnaan. Palay mong bawat isa, Lord, from the start to the end namin gawain, ikaw lamang siyang maluwalhati at madakila. Lahat ng bagay na ito, lahat ng mga sandaling lilipas, lahat ng mga papurit pa, salamat ay mauwi lamang sa iyo. Sa tangi at banal na pangalan ng aming Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Purihin natin Panginoon, ating palapakan natin Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. At while we're standing, let's read 1 Corinthians chapter 14, verse 33. Okay? So, this is our key verse sa gabing ito. Pag-uusapan natin sa gabing ito ang
atin na pabalikan natin yung ating series na sinimulan last December. So, 1 Corinthians 4:33, "For God is not a God of confusion, but of peace." Can you say amen to the words of God? Ang Diyos ay hindi Diyos ng confusion, but of peace. Amen to the word of God. Maaari tayo makaupo sa gabing ito. Purihin natin, Panginoon. So sa gabing ito ay nagpapasalamat tayo sa Diyos na mayroong patuloy na kalakasan, may pagtatagumpay sa bawat isa, mayroong kagalingan, mayroong pag-iingat, at bagaman, kung paano natapos ang 2023, ay parang ganun pa rin sa 2024, ano? Busy pa rin. Pagbalik ng pasukan, pagbalik ng mga normal na schedule, ganun pa rin. Parang wala naman nangyari, wala naman nagbago. And siguro sa mga mas bata, or sa mga mas may edad, mas low pa yung edad, mas ramdam yung pagbabago ng mga taon. Kadalasan, mayroong mga bagong mga gamit, mayroong mga bagong mga bagay pagdating ng New Year. Pero sa atin, sa mga adults na, sa mga matanda, alam kong nakukuha nyo ng higit yung ibig ko sabihin. Parang ganun pa rin. Pagkatapos ng mga unting holiday, unting pahinga, ganun pa rin, work pa rin. At parang walang pagbabago sa New Year. Pero gayon pa man, nagpasalamat tayo nang sabi sa salita ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay bago sa bawat araw. Hindi lamang sa bawat taon, kundi sa bawat araw, mayroong bagong paggawa ang ating Panginoon. Sabi niya sa Isaiah, di ba? "Behold, I will make a new thing." At yung mga bagay na nakalipas ay lilipas. Kundi itong bagay na gagawin niya ngayon para sa iyo ay bago. At may gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Okay? Hindi na katulad ng nakalipas, hindi na katulad ng kahapon, hindi na katulad ng last year. God has something new na gagawin sa ating kalagitnaan. So kaya sa gabing ito, or sa bawat gawain, meron tayong expectation pa rin, meron pa rin tayong pag-asa na ang Diyos ay gagawa ng bagong paggawa sa atin. Madalas nating ipag-pray, or alam ko madalas yung naririnig na we are praying na magkaroon ng bagong karanasan. Di ba? Sa bawat gawain, alam ko nakapakinggan nyo, or even now, you are praying na magkaroon ng bagong karanasan sa mga gawain, sa salita ng Diyos, na hindi parang stagnant, or hindi pa ulit-ulit, or hindi repetitive. Gusto mo naman ng bagong experience, bagong karanasan. At kabataan, kung tayo ay closely na makikinig ngayon sa salita ng Diyos, iniwala ko na katulad ng sinabi niya sa Banal na Sulatan, mayroong bagong paggawa, mayroong bagong karanasan. May bagong pagtuturo, may bagong pagpapalago, may bagong pagtitibay, may bagong pag-uunawa sa mga salita na dating hindi natin alam, ngayon, naintindihan natin na higit sapagkat ang Diyos ang siyang nagtuturo sa atin. So, sa gabing ito ay babalikan natin yung atin na simulan last December. Kung maalala ninyo, pinag-usapan natin ang patungkol sa mga, or nagsimula tayo ng series about sa mga epistles ni Paul, sa mga sulat ni Pablo sa iba't ibang mga churches, iba't ibang mga tao na kanya pinagdalan. Binigyan natin ito ng unting summary, unting background, at ipakita rin natin, nabasa na sa mga sulatan na even though itong mga sulat na ito ay many years ago nang sinulat ni Pablo, naniniwala tayo na ang mga bagay na ito ay relevant pa rin sa ating panahon. Diba? Kahit na ito ay hindi naman tayo yung necessarily pinagdalhan nito literally, hindi naman tayo yung Corinthian church, hindi naman tayo yung Ephesian church or church sa Rome. Pero gayon pa man, ang mga bagay na ito ay relevant pa rin sa ating panahon. Ang mga bagay na ito ay may apply pa rin natin sa ating buhay Kristiyano. Even at the year 2024, even dito sa Bulihan, sa Pilipinas, ang mga bagay na ito na nakasulat ay kaya natin may apply sa ating buhay. Kaya merong pagtuturo, merong mga bagay na dapat tayong makita na
gawin natin reflection. Okay? Gawin natin reflection sa ating buhay na hindi lamang tayo nag-iisip na ito para sa Corinthian lang yan. Yung mga bagay na nakasulat dito ay para sa Corinto lang yan. Pero ganyan pa man, I want us to see na itong mga bagay na ito ay para sa atin. Even sa ating panahon ngayon. Diba? At we will go on sa 1 Corinthians. So last time, dinaanan natin yung ilang mga bagay. No? So, a quick flashback lang. Dinaanan natin sa 1 Corinto yung background ng church, kung paano si Pablo ay in-establish na itong church na ito. Isa ito sa mga first na in-establish ni Paul ng mga churches. At nabuo itong church na ito from ground up. So, hindi natin masyado babalikan pa yung history. And then, of course, kinakailangan ni Pablo umalis doon sa lugar na yon para mag-preach pa ng gospel sa iba't ibang mga lugar. And then dumating yung point, after many years, nung si Pablo ay I believe, nasa Ephesus, marami siyang mga naririnig na mga masamang balita dito sa church na ito. Narinig niya ang ilang mga problema na nag-arise. Binalikan, pinuntahan natin last time yung ilan sa mga problemang yon, pero I want us to give a summary ulit kung ano ba mga problema na dinaanan ni Pablo dito. So, meron ditong, meron 5 problems na in-address ni Pablo dito sa book of 1 Corinthians. So, yung first problem, divisions. Binasa natin nung last time, kung maalala ninyo, sa 1 Corinthians chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, in-address ni Pablo yung problem ng division sa church. Na kung paano sila nagsasabi na ako kay Pablo, ako kay Cephas, ako kay Apollos, di ba? Ang mga tao ay pumipili ng kanilang, sabi natin, favorite preacher. Dahil siyempre, nung si Pablo ay kinakailangang umalis doon sa Corinth, maraming mga nagpalit-palitan ng mga maangaral. And even now, di ba? Relevant yun sa ating panahon. Hindi lamang si pastor na nangaral. Marami tayong maririnig ng mga mangaral, lalo na ngayon na may social media. We would hear many preachings, hindi lamang sa church na ito, kundi sa iba't ibang mga dako. Makakarinig tayo ng mga style ng pangaral, kung gaano ka active or kung gaano ka not so active, di ba? Pero gayon pa man, what Paul highlights dun sa kanyang pagtuturo dito sa Corinto is that ito'y walang kabuluhan. Dahil sabi niya doon, sabi ni Pablo sa isang quote dito sa banal na sulatan, di ba? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero si Kristo ang nagbibigay ng pagpapalago. At ang sabi niya doon, it doesn't matter kung sino yung nagtanim. It doesn't matter or hindi mahalaga kung sino yung nagdilig. Ang mahalaga dito ay ang nagbibigay ng pagpapalago, which is Jesus Christ. So kayo mga kabataan, kung meron pa mga tao na darating sa inyong mga buhay, makakarinig kayo ng iba't ibang mga pangaral at mga mangaral. Makapunta kayo sa Mindanao, makapunta kayo sa Bisaya, diba? Kung merong opportunity, makarinig din kayo ng mga foreign na mga mangaral. Gayon pa man, it doesn't matter kung sino man ang mangaral sa inyo. Kung talagang na-inspire ka sa energetic na mga pangaral, or kung medyo hindi mo, parang pagka marahan mangaral ay medyo hindi mo na-feel. Actually, hindi dapat tayo ganun. And Paul highlights that. Hindi dapat nagmamatter dun sa tao na ginagamit ng Diyos. Dahil lahat sila ay ginagamit lamang ng Diyos na instrumento. Okay? If you would recall, di ba, pinaral natin siya sa isang microphone. Ang Diyos ang naungusap sa pamamagitan ng kanyang mga ministers at yung mga ministers ay pawang mga microphone lamang. Ang importante doon ay ang pangungusap na inyong napapakinggan. Hindi importante doon yung microphone. Diba?
Kumbaga kung yung problem ng Corinth at yung problem ng ilan na mga mahilig mamili ng mga favorite na mga mangaral ay ganito. Parang ayaw nilang pakinggan yung preacher kung yung, di ba? Parang, halimbawa ito, lapel, di ba? Minsan naka-mic tayo, minsan naka-lapel. Parang yung preacher ayaw nilang pakinggan kapag ka naka-lapel. Tapos pag naka-mic, aba, okay, di ba? That sounds sobrang mangmang, di ba? Sobrang stupid yung term. Pipili ka ng preacher na maganda yung mic. It doesn't really matter dun about sa microphone, dun sa instrument na ginagamit. Ang mahalaga ay kung ano yung lumalabas dun sa tao. Yung salita ng Diyos, yung Diyos mismo na nangungusap sa pamamagitan ng kanyang mga instruments na ginagamit. Ang mahalaga dun mga kabataan, kung makarinig kayo ng mga maraming mga pangaral, hindi tayo mamimili ng mga tao. Dito ako kay ganito dahil ganito siya mangaral. Dito ako kay ganito dahil mas naiintindihan niya ako. Dito ako kay ganito. Ayaw ko dyan kay ganyan kasi masakit siya magsalita. No. If we believe that a person is inspired, moved by God at tinayo siya ng Diyos, then ang mahalaga doon is what God has to say, not the person. Okay? So yun yung pinakita ni Pablo dun sa first problem dito sa Corinth. Kalawang problema, nag-arise din sa church na ito yung problem ng sexual immorality. Yung karumihan. At iniwala ko, aware kayo na lalong-lalo sa ating panahon, ito ay applicable, relevant. Sa panahon ni Pablo, 2,000 years ago, pinag-uusapan na nila to, ina-address na ni Pablo, ito yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Lalo ngayon sa ating panahon. At nawa, nakikita nyo, naintindihan nyo na yung mga bagay na ito nakasulat, hindi lamang ito para sa panahon ni Pablo at para sa church na yun. Even now, merong mga bagay na naisasabihin ng Diyos. At nagiging reality yung sabi sa banal na kasulatan, Matthew chapter 24, verse 35, nang sabi doon, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Okay? Yung relevance ng mga bagay na ito, mga salita ng Diyos, ay applicable pa rin sa ating panahon. Relevant pa rin siya sa atin. Yung kalawang problema sa church ng Corinth, itong sexual immorality, yung karumihan sa church na ito. At sinasabi nila, malaya naman akong gawin ang gusto ko dahil tinawag tayo kay Kristo sa kalayaan. Diba? Nirarason nila na okay lang yun, malaya tayo. Hindi na tayo tinawag sa kautusan. At ngayon sa ating panahon, ano yung mga sinasabi, di ba? Malaya tayo, wala naman nakakita, wala naman nakakarinig, wala makakaalam. Last time, dinaanan natin, di ba? Pwede namang i-hide yung stories, yung posts. Wala makakaalam na sino man. People would say that, mga kabataan ay gano'n ang kanilang nakikita, pero katulad na punta natin last time, wala tayong malilihim sa Diyos. Wala tayong manatago sa Diyos. Nang sabi sa banal na kasulatan, walang bagay na hindi na ibubunyag ng liwanag ng Diyos. Walang bagay na natiling lihim, kabataan. Huwag tiwala doon sa false sense of security na walang nakakita sa iyo. Merong nakakita sa atin at yun ang Diyos. At actually, pinunta natin last time, di ba? Yung ganung kalagayan ng pagtatago, paglilihim, paumuhay ng merong mga parang alternate lives, yung paumuhay na parang merong kang tinatago na sarili mo, yun ay isang klase ng pagkaalipin. Di ba? Nakakapahagod na mabuhay na kinakailangan mong i-make sure na nakatago sa lahat ng mga kapatiran, nakatago yung Kuya Tim, nakatago yung account mo, nakatago yung mga post mo, nakakapagod na mabuhay ng ganun. Pero merong ino-offer ng Diyos na isang buhay na ikaw ay malaya. You are free. Na wala kang iniisip, wala kang guiltiness, wala kang anxiety na baka, tama ba? Na-hide ko ba yung story ko? Na-hide ko ba yung account ko? Na-hide ko ba yung ganito? But God offers a life na ikaw ay totally na malaya.
hindi mo kinakailangan magtago. Yun yung ino-offer ng Diyos. So, isang problema sa church na ito, back then and even now, is that iniisip ng mga tao na malaya silang gawin ang kanilang gusto. Pero ang Diyos sa langit ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya may mga paalala na katulad ng ganito para tayo maturuan, tayo maituwid, may saayos ang ating mga buhay. Right? At, even sa ating panahon ngayon, talagang laganap, sagana yung mga sexual immorality. I am not exaggerating. Hindi ako nag-exaggerate. Totoo yan. Reality yan, even sa mga underage, below teenagers. Alam ko, aware na kayo. Talagang laganap yung mga tukso. At yung mga bagay na yan, again, hindi ako nag-exaggerate. Yung mga bagay na yan, kapag ikaw ay nag-give in, ay ito ay kasisira ng iyong buhay. Marami ng mga kabataan sa labas na nasira ang buhay dahil sa pagsunod ng urges sa laman. Dahil sa pagsunod ng kanilang mga pleasures. At yun yung pinakita ni Pablo dito sa ikalawang problema. Hindi dapat tayo ganun. Alipin sa mga urges na ito. Alipin sa mga bagay na ukol sa laman. Kundi merong pagtuturo, pag-asaayos ang Diyos. Merong mga order na nilalagay ang Diyos para tayo ay hindi na mabuhay sa pagkaalipin, kundi tayo mabuhay ng tunay na malaya. Okay? At yung kalayaan na yan ay walang, hindi ito nakakaramdam ng guiltiness, ng para ba anxiety, mali ba itong ginawa, tamang ginawa ko. Yung kalayaan na yan ay ino-offer ng Diyos is that isang pakiramdam na walang anumang bagay ang magpupumigil sa puso mo. Yun yung ino-offer ng Diyos na kalayaan. Kaya nga, mayroong mga tinuro si Pablo. So, balikan nyo na lamang, dun sa 1 Corinthians chapter 5, chapter 6, chapter 7, in-address na dun yung second problem ng church na ito. Nag-address siya dyan, naglagay siya dyan ng rules, ng law, sa mga pag-aasawa. Okay? Sinadjust nga niya, kung maaari daw, gayahin niyo siya. Single, walang problema, sabi niya doon sa chapter 7. Pero hindi naman lahat yun ay dapat ating ipilit sa sino man. Okay? Dahil lahat ng mga bagay na nangyayari hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. So now, magdi-discuss tayo, pag-uusapan natin yung remaining 3 na mga problems sa church ng Corinth. Okay? So meron pa 3 problems na hindi pa natin napapag-usapan. So yung unang problem, like I said, yung divisions from 1 Corinthians chapter 1 to 4. Ikalawang problem ay yung sexual immorality from 1 Corinthians chapter 5 to 7. So yung remaining 3 problems ay ito. Problems regarding food. So may problema rin pala sa pagkain na in-address ni Pablo dito. From 1 Corinthians chapter 8 to 10, pag-usapan natin yan, na to the point na even sila ay ng problema kahit sa pagkain. Nagkaroon ng pagkakatalo-talo dahil ang mga Jews ay offended dahil hindi sila kumakain ng karne, pero na-offend sila sa mga Gentiles ng kain ng karne, kain ng baboy. Nagtatalo-talo sila, nag-aaway-aaway sila. At diniscuss din doon, may pagpunta natin, diniscuss din doon yung mga food na iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. Okay lang ba kainin yun? Next problem ng church na ito is about fellowship. Okay? Nagkaroon sila ng problem sa fellowship from 1 Corinthians chapter 11 to 14. Related dun sa divisions, even sa kanilang mga pagkakatipon-tipon, sabi doon sa 1 Corinthians 11:1 or 2, yung pagkakatipon-tipon nila, instead na for the better, ay for the worse. Imbis na pagkakatipon-tipon sila, dapat masaya, nagkaka-sharing, walang problema, maayos yung pagkikipag-fellowship, pero yung pag-asama-sama nila, nauuwi sa galit, nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa basta for the worse na kalagayan ng iglesyang ito. And lastly, meron din silang problems regarding sa resurrection doctrine.
may mga ilang mga tao o ilang mga believers na hindi naniniwala sa pagkabuhay muli. So in-address ni Pablo dito yung mga bagay na ito sa 1 Corinthians chapter 15. Okay. So isasahin natin ang mga bagay na ito. Punta muna tayo sa ikatlong problema, which is about yung problem nila sa pagkain. Sabi ko nga, back then, ang issue, yung mga Hudyo ay offended dahil sa kautusan ni Moses, hindi sila, or pinagbabawalan sila na kumain ng mga maruruming mga karne. Nandun yung pork, at iba pa mga hayop na may karne, di ba? Pinagbabawalan sila sa kautusan ni Moses na kumain nun. Pero syempre dahil nga may mga Gentiles na tumanggap, hindi naman sila lumaki sa kautusan ni Moses, nakikita nila itong mga Gentiles na ito, kain ng pork, kain ng turkey, kain ng kung ano pa mga bagay na sa kautusan ni Moses ay marumi. Kaya nangyayari, nagkakatalo-talo yung mga Jews. Hoy, huwag niyong kainin yan. Sabihin ng mga Gentiles, bakit hindi? Tinawag na tayo sa kalayaan, di ba? So yun yung argument nila. Tinawag na tayo sa kalayaan. Kaso yung mga Gentiles na ito ay sumusobra. Even yung mga pagkain na iniaalay sa mga Diyos-Diyosan, okay? Sa mga festivals dati, meron silang mga pagkain na iniaalay sa Diyos-Diyosan at mga pagkain na inihahanda sa mga kapistahan na para sa Diyos-Diyosan, kinakain ito ng mga Gentiles. So, wala namang problema yan. Pagkain lang yan. So ano ba talaga ang tama? Ano ba talaga ang dapat? At naglagay si Pablo actually ng mga bagay na gusto niya i-consider sa mga taong ito. At sa gabing ito, gusto natin tignan natin itong mga bagay na ito. Para maintindihan natin yung mga pagtuturo regarding sa food. Bakit may mga pagtuturo na, wag mong kainin niya itong bagay na ito, itong pagkain na ito, di ba? May maririnig kayo na, dinuguan. Gino-joke, di ba, na, masarap yun. Pero bakit nga ba hindi pwede? Okay? So marahil pupunta natin siya specifically sa mga susunod na pagkakataon. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung bakit may mga bagay na tinuturo na hindi pwede kainin at pwedeng kainin. Actually, sabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 8, verse 8. Ito yung pinaka-summary. Food will not commend us to God. Ibig sabihin, walang anuman yan sa Diyos kung ano kainin mo o hindi. Okay? In short, kung hindi ka kumakain ng pork, hindi ibig sabihin nun mas close ka sa Diyos or mas banal ka. Kung hindi ka kumakain kung hindi ka kumakain ng dinuguan, pupunta natin yan some other time, ano? Pero kung hindi ka kumakain ng mga vegetables, it will not commend us to God. Kapag gulay lang kinakain mo, hindi ibig sabihin na mas malapit ka sa Diyos. Sabi dito ni Paul sa verse 8, we are no worse off if we do not eat and no better off if we do. Okay? So, yun yung malinaw sa atin. Na hindi naman talaga nagmamatter itong pagkain na ito. It does not commend us to God. Pero, ito yung gustong ipakita ni Pablo sa church. But, verse 9, take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Ito yung gusto makita ni Pablo, no? Dahil, of course, yung mga naglilingkod na Hudyo, syempre na-offend sila sa ganitong mga pagkain ng mga Gentiles, kung paano mabuhay ang Gentiles. May mga ilan dyan na may hina pa pananampalataya. At yung sobrang pagka-offend nila, talagang natisod. Kaya ang sabi dito ni Pablo, yun yung ating babantayan. Na itong kalayaan natin ay wag maging batong katitisuran. Hindi lamang yan sa pagkain, actually, sa pananalita. Malaya ka sabihin ng kahit ano. Diba? Pero, ang ating babantayan is that itong sasabihin mo ay hindi magiging katitisuran. Okay?
like we have read, hindi nagmamatter kung anong kainin natin. Hindi rin nagmamatter kung anong salitain mo, dahil nga malaya tayo eh. But, sa verse 9, kung itong bagay na ito ay maging katitisuran sa kapatid na mahina pa sa pananampalataya, then, tayo mag-ingat na wag gawin itong bagay na ito para, or ito pa yung maging cause na yung kapatid na nanghihina ay malayo sa Diyos. Okay? Sabi dito, okay, sa verse 10, for if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will he not be encouraged if his conscience is weak to eat food Will he not be encouraged if his conscience is weak to eat food offered to idols? Okay? And so by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. Ano pinapakita dito ni Pablo? Sabi niya doon, kung isang tao, merong alam siya, may awareness siya, at ikaw nakita ka na kumakain ng pagkain na ino-offer sa Diyos-Diyosan, okay? Ano sa tingin niyo magiging kalagayan ng brother na yon? Totoo, sasabihin ng brother na yon, ano yan? Bakit kumakain siya nandun sa party ng Diyos-Diyosan? Bakit siya nandun sa festival ng Diyos-Diyosan? At dahil dun sa kanyang ginawa na carelessness, sa hindi niya pag-iingat, totoo, wala namang problema talaga, malaya siya. Pero dahil hindi siya nag-iingat, sabi dito, yung, sa verse 11, yung kapatid na yon na nakakita sa kanya, ay natisod at, sabi doon, destroyed, napahamak, dahil sa kanyang hindi pag-iingat. Thus, verse 12, sinning against your brother and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Tandaan niyo mga kabataan, totoo, malaya tayong gawin ang ating mga gusto. Pero kung di tayo mag-iingat, at meron tayong naging nagawa na naging offense, naging batong kahitisuran para sa mga kapatid, at naging mahina yung pananampalataya nila, nanlamig sila, nanghina sila, kung hindi tayo mag-iingat sa ating, hindi lamang sa pagkain, kundi sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa, sa ating pananamit, sa lahat-lahat. Kung tayo ay hindi mag-iingat, then, sabi dito, you sin against Christ. Mabigat yun. Kaya tayo tinuturuan na, sabi sa isang account pa, work out your salvation with fear and trembling. Kaya sabi ni Pablo, therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. Ano pinapakita dito ni Pablo? Ano yung gusto niyang sabihin? Ano yung pinakamahalaga na bagay? Hindi yung pagkain. Wala siyang nilagay na set of rules na bawal kainin, pwede kainin. Okay? Hindi tayo, katulad ng sinasabi natin sa Banal Sulatan, malaya na tayo sa kautusan. Wala tayong kautusan dito. Pero ano yung concern na gustong ipakita ni Pablo sa church? At nawa makita natin sa gabing ito. Nang sabi sa Philippians chapter 2, ito basahin natin, verse 3. Philippians chapter 2, verse 3, ang sabi doon, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. So whatsoever we eat, and even whatsoever we speak, we act, bigyan natin ng halaga, higit kaysa sa ating sarili, yung mga ating kapatid, yung mga nakakita sa atin. Verse 4, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Having this mind among yourself, which is yours, in Christ Jesus. Nang sabi din sa verse 6, na sa Kristo Jesus, hindi niya inaring kalugihan, hindi niya inaring unfair, na siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos. Pero nung pumarito siya sa lupa, wala siyang anumang special treatment. Hindi niya inaring unfairness sa kanya. Pero dahil
inisip niya tayo, inisip tayo ng Diyos, okay lang para sa Diyos na magdusa, magtiis. Nang sabi sa mga kasulatan, ni masandalan ng kanyang ulo'y wala siya. Pero dahil sa iyo, dahil sa atin, kaya siya nagtiis ng mga bagay na yan. So yun yung nais ituro ng Diyos sa atin, mga kabataan. Not to think of ourselves only, but to think others significantly more than ourselves. Malaya tayo, totoo. Pero, ang ating bantayan is to keep the unity of love. Okay? Malaya kayong gawin ang gusto ninyo. Malaya kayong magsalita. Malaya kayong kumain. Pero kung yung bagay na yan ay nakakabigay ng offense sa kapatid, then, matuto tayong magbantay. Mag-ingat sa ating sarili. Kaya ang sabi ni Pablo sa chapter 9, kahit na siya ay malaya, nagtanong siya doon kung mabasahin niyo yun, chapter 9, are we not free? Sabi ni Pablo, am I not free? Bakit ko ito ginagawa? Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Pwede ko sabihin, malaya ako, apostol ako, dapat pwede ko itong gawin. Pero dahil alang-alang sa kapatid, alang-alang sa pag-ibig sa kapatid, kusa kong i-constrain, i-control yung sarili ko para hindi siya matiso. Di ba napakainam na concern, na brotherly love, brotherly kindness. Hindi lamang siya concerned sa matters ng kanyang sarili, kundi matters din ng kanyang mga kapatid. Sabi sa verse 19, for though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. Imagine, yung pag-iingat niya sa pagkain at this scenario, no? At even sa ating panahon ngayon, yung pag-iingat natin sa lahat ng mga bagay, kahit na tayo malaya, totoo, pero kaya tayo nag-iingat is that hindi lamang dahil para ma-impress ang mga mangangaral sa iyo, o mga ministers, or yung mga leaders ninyo, o yung mga magulang ninyo, but sa inyong mga buhay ay meron kayong naliligtas, meron kayong mga na-encourage, meron mga kapatid, mga kaibigan, diba? Even na nakakita ng inyong mga buhay at pwede nyo sila maakay at maliligtas ang kanilang mga kaluluwa. Sa tulong ng Diyos, of course. Sa pamagitan ng, sabihin na natin, hindi nyo pag-exercise ng complete freedom. No? Freedom naman talaga. Katulad sa Amerika, di ba? Yung mga tao ay ina-express na lang kanilang freedom to the point ng mga authorities ay hindi nila ginagalang. Gagawin nila kanilang gusto. Kung makakarinig kayo ng mga balita sa Amerika, talagang different, ibang-iba sa mga balita sa Pilipinas. Sa Amerika, yung mga nakawan doon, walang papansin sa'yo kung minsan. Mag-shoplift ka doon sa mga malalaking stores nila, walang papansin sa'yo doon. At times, dahil sasabihin nila, malaya akong gawin ang gusto ko. No? Kahit na nakakaabala na sila sa iba, nakaka-distract na sila sa iba, gagawin na lang kanilang gusto. Pero hindi ganoon ang nais ng Diyos. Bagaman tayo may kalayaan, we are free from all, pero ginawa natin na constrained ang ating sarili. Alang-alang sa pag-ibig. Alang-alang sa hindi matisod yung ating mga kapatid. At hindi natin magagawa yan kung walang pag-ibig. Hirap kaya maging may limit mo yung sarili mo alang-alang sa isang tao na hindi naman ikaw. Diba? Purposefully mong lilimitahan, i-constrain yung sarili mo, yung kalayaan na meron ka. Purposefully na mag-iingat ka na dapat gagawin ko naman ito. Wala naman dapat masama eh. Pero alang-alang sa mahinang kapatid, alang-alang sa kaluluwa. Diyan sa mga palibot ninyo, may mga mas bata pa dyan na hindi pa talaga totally ma-grasp na maraming mga bagay. Kayo na mga adults, alang-alang sa mga mas mahihina pa na mga kaluluwa na mga kapatid. Purposefully, lilimit niyo sarili niyo, mag-iingat, sa ayos, yung mga pananalita, yung ating mga gawin, yung ating mga actions para yung kapatid na yan na nakakita sa inyo ay hindi mapahamak. Yun ang pag-ibig na nais ipakita ni Pablo, yun ang pag-ibig na nais ng Diyos na maibahagi sa bawat isa.
na meron tayong concern hindi lamang sa ating sarili, kundi sa mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo dito sa verse 27, okay, so, verse 25, every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Yung pag-itiis nila, yung pag-self-control ng mga athletes, ginagawa nila ito para makakuha ng perishable wreath. Yung wreath yung sinasabi dito, yung para mga rosas, di ba? Gusto nila na makakuha ng mga ganong rewards, appreciation. Pero tayo, hindi natin ito ginagawa para ma-appreciate ka na best Christian alive. Kundi ginagawa natin ito dahil merong reward na naghahantay sa iyo na higit pa sa mga bagay na yan. That is, sabi dun sa Banal na Kasulatan, the crown of life awaits for those na siya magtitiis hanggang sa huli. Sabi dito, so I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Okay? So yun yung nais na ipakita ni Pablo. Keeping your body under control. Para after niya mag-aral, after niya magsabi na, Christian ako, ganito, ganyan, ganyan. Pero yung buhay paglabas ay iba na. After mo mag-invite sa mga classmates mo, Christian ako, ganito, pa-attend ka. Tapos nakita ka niya one time sa labas. Iba yung buhay, iba yung ugali, iba yung pananamit. What will happen to that brother or to that sister? Do you think na may encourage siya? Yun yung sinasabi ni Pablo na pagbibigay ng importansya more than yourself. Bibigay ka ng care, ng pag-iisipin mo yung i-benefit ng mga ibang tao greater than yourself. Okay? Of course, don't get Paul wrong. Hindi niya nais sabihin, going back, di ba, may mga problems na may mga tao, mga Gentiles na kumakain ng foods for the idols. Hindi nais sabihin ni Pablo na, okay lang yan, kumain kayo pag nakakita. As a matter of fact, sinabi ni Pablo dito na iwasan niyo yung idolatry. Huwag kayong makikisama sa mga pagkain sa mga idols. Huwag kayong makisama sa mga bagay na ito na para sa Diyos-Diyosan. Sabi niya sa verse 20, 21, hindi maaari na ikaw ay umiinom ng cup of the Lord, tapos umiinom ka rin ng cup of the demons. Hindi pwede mag-partake ka ng table ng Diyos at partake ng table ng demons. Dahil hindi natin kaya ang Diyos, sabi doon sa verse 22. Mas malakas ka ba sa Diyos? Mas gusto mo ba na magalit ang Diyos? Hindi natin kaya ang Diyos. So hindi tayo dapat nakikipartake sa mga bagay na ginawa ng Diyos-Diyosan. Bagaman sabi ni Pablo sa chapter 8, hindi mahalagang pagkain, di ba? It doesn't even matter. Hindi ka mapupunta sa langit dahil maayos yung pagkain mo. Pero hindi ibig sabihin nun na sasamantalahin mong pagkakataon. Hindi dapat tayo makipag-partake sa mga festivities, mga pagkain na ino-offer sa Diyos-Diyosan. Pero, sabi sa verse 23, ito yung gusto kong pag-focusan natin. To cap up itong first problem ng church na ito. Sabi sa verse 23, chapter 10, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng bagay pwede mong gawin. You can do it. No? Walang pumipigil sa inyo. Ito sabihin ko mga kabataan, walang bawal. Malaya kayo. Pero sabi dito, pero hindi lahat ng bagay ay makakatulong. Pinag-uusapan natin kanina, di ba, yung mga problems with sexual immorality. Wala na talagang bawal. Kung gusto nyo gawin, gawin nyo. Pero, pinapakita natin dito yung magiging resulta ng ating mga gagawin. Sabi din sa Ecclesiastes, magpakasaya ka kabataan, gawin mo ang gusto mo. Pero alamin mo na lahat ng iyong gagawin ay haharapin mo dun sa paghuhukom. Okay? Sabi dito, lahat ng bagay pwede mong gawin, pero hindi lahat ng bagay ay nakatitibay. All things are lawful, but not all things build up.
especially sa atin na mga mas matanda na. Yung ating mga bagay na gagawin, alam ko knowledgeable na kayo, alam nyo na yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin. Lahat ng bagay pwede nyo gawin, walang problema. Pero hindi lahat ng bagay ay nakatitibay. Yung ating mga pananalita, pwede nyo gawin yan. No? Pero hindi lahat nakakatibay. Pwede nyo gawin yan, pero hindi lahat nakakatulong. Kung minsan, yung ating mga pananalita, yung ating mga, to the point na even yung ating mga supposed to be encouragement, maganda yan. Pero tignan natin kung ito ba ay nakakatulong, tignan natin kung ito ba ay nakakatitibay. Baka mamaya nauuwi ang ating mga pag-encourage, nauuwi ito na parang pagmamalaki lang sa ating sarili. Instead na magpatibay. Merong pag-criticize na constructive, merong pag-criticize na talagang pagde-degrade lang sa mga kapatid. At mga kabataan, wag kayong mapunta sa ikalawang definition. Kung magtuturo kayo, magko-correct kayo, mag-criticize kayo, be constructive. Of course, aim natin na manalangin tayo, i-build up natin yung kapatid na nakita natin ng pagkakamali. Huwag tayong degrade ng degrade, judge ng judge. Okay? Huwag tayong husga ng husga. Tayo ay magkaroon ng mata na katulad ni Kristo. Kung paano si Jesus tumingin sa mga makasalanan na may pag-ibig, ganun din ang ating pagtingin sa ating mga kapatid. Okay? Hindi lahat ng bagay, bagaman ang lahat ng bagay maganda, mabuti, pero hindi lahat ay nakatitibay. Yan yung ating tatandaan. At anong sabi sa verse 24? Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Ang aim natin ay ang kabutihan or yung ikagaganda na kalagayan ng ating mga kapatid. So, dinescribe dito ni Paul, babasahin niyo pa, verse 25, 26, 27. Sinabi dyan ni Paul, kainin niyo lahat na nasa palengke, walang problema. Pero, sabi doon, kung kayo ay invite na sinabi, ay, ito in-offer sa Diyos-Diyosan. Tanggihan nyo na agad. Huwag na kayong maki-partake dyan. No? Dahil anong kalayaan, sabi niya dun sa verse, okay, so sabi dun sa mga upper verses, anong kalayaan, kung may exercise mo man yung kalayaan mo, anong magandang dulot niyan kung yung kapatid mo naman ay mapahamak. Kaya sabi sa verse 31, whether you eat, whether you drink, whatever you do all for the glory of God. Okay? Verse 33, just as I try to please everything, or everyone and everything I do, I not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Napakaganda pagtuturo dito. Is that we should be Christians na hindi lamang self-centered. Na tumitingin ng laban lagi, ano yung benefit ko? Ano yung advantage ko? Anong makukuha ko? Anong marireceive ko? Bilang mga Kristiyano, tayo tinuruan na magkaroon ng pakialam more sa mga kapatid kaysa sa atin. Higit na pakialam, higit na concern or care sa mga bagay, sa concerns, especially ng mga mahihina sa pananampalataya. Okay? Hindi tayo tinuruan na maging anxious on what a person would say. Hindi tayo people pleaser. Okay? Do not get me wrong on that. Hindi tayo mag-please na mga kapatid. Hindi tayo people pleaser. We are God pleaser. Ang pinapakita dito ay para sa mga kaluluwa na may hina pa, hindi pa nakakaunawa, nakakaintindi, at lalong higit sa mga nasa sanlibutan pa. Maging ilaw tayo, maging kalakasan tayo, at huwag tayo masusumpungan ng magiging katitisuran. Okay? So yun yung pinapakita dito ni Pablo, yun yung tinuro niya sa church na ito with regards sa pagkain. It doesn't even matter. Ang mahalaga, meron tayong concern, meron tayong care for one another. At yun yung bibigyan natin ng higit na importansya. Ikalawang problema, or ikaapat pala na problem na kinakahirap ng Corinth is the problem with the fellowship. Nang sabi doon sa chapter 11, actually doon sa upper part ng chapter 11,
Maaaring puntahan natin yan, especially sa mga sisters na madaanan natin about the head covering sa buhok, kung bakit natin ito ina-exercise. Magandang puntahan natin yan para maunawaan natin properly. Hindi lamang basta sinabi dahil sinabi ng nanay ko Pahaba daw ang buhok, sabi ni nanay, sabi ni tatay, sabi ni pastor. Mahalaga na tayo mga kabataan, nauunawaan natin what God has to say. Bakit na ba natin ito ginagawa? So next time siguro madaan natin yan. Pero for now, lalagtawan muna natin yan to focus on the fourth problem ng problema ng Corinth. Sa verse 17, verse 18, ang sabi doon, when they come together as a church, ay merong mga divisions among them. Verse 17, sabi doon, when you come together, it is not for the better, but for the worse. Pag nagasama-sama sila, di ba? Pagka tayo nagasama-sama, kung kakain tayo sa labas, kakain tayo sa mga kainan, magasama-sama tayo, di ba? Bihira naman tayo magkita every week. Mas madalas nyo pa makita yung classmate nyo, yung katrabaho ninyo, sa mga nasa corporate. Tayo, Wednesdays, Fridays, sometimes Saturdays, Sundays, di ba? At kapag nagasama-sama tayo, sometimes may mga kwento, may mga pagkwentuhan. Before social media, di ba? Talagang dun lang yung place para mag-usap, magkwentuhan. At overall, masaya yung atmosphere. Di ba? Nakakapagsama-sama, nakakapag-bonding. Pero imagine na ito, scenario na ito na instead na masaya yung atmosphere, pag nagasama-sama sila, nag-a-arise yung mga galit. Pag nagasama-sama sila, nag-a-arise yung mga tampuhan. Pag nagasama-sama sila, nag-a-arise yung divisions among them. Diba? Instead na coming together as a church, isang buo, united in love, sila ay, sabi doon, they are not for the better, but for the worse. Meron sila mga grupo-grupo. Meron sila mga divisions. May mga paghiwa-hiwalay. To the point na hinighlight ni Pablo dito yung problem nila sa communion. Madalas natin binabasa yung 1 Corinthians chapter 11, di ba? Verse 19, verse 20, pag-communion. Naglatag si Pablo ng mga ordinances sa communion dahil anong ginagawa ng mga taong ito? Kapag nagasama-sama sila for a communion, hiwa-hiwalay sila. Kanya-kanya sila ng gustong gawin. Yung iba doon sabi, mag-iinom na. Hindi pa siguro nag-start yung gawain, iniinom na yung alak. O kaya naman yung iba doon, hindi pa nag-start yung communion, talagang kinain na lahat ng mga tinapay. Gutom. Iba lasing na. So, walang order at for the worse yung kanilang kalagayan. That is why si Pablo ay naglagay ng correction doon sa communion practice nila. And actually, in communion, at ito gusto kong may unawa natin mga kabataan, yung ating mga ginagawang communion, hindi naman ito about doon sa tradition. Okay? Hindi na ito ginagawa out of a tradition. Or dahil ito yung sinabi ng tao or ng sinuman. Gusto ko maintindihan nyo na ang ibig sabihin actually ng communion is a fellowship, pagkasama-sama. Ang communion ay isang pagkakatipon. Una with God, pangalawa ng kasama ng mga banal, ng mga kapatid sa iglesia. Yung communion ay hindi naman about dun sa tradition or dun sa mga ginagawa. Actually, napakaganda ng definition dahil ang communion is being really close. Having a conversation, having a fellowship with God at ng bawat isa. Ang communion, di ba, nakikita nyo sa communion, meron lamang, bagaman maraming mga baso sa natin, di ba? Ginagawa natin, marami rin tinapay. Pero, it came from one wine, it came from one bread. Ang pinapakita doon is that, iisa lamang yung napako, yung namatay sa krus, para sa ating lahat. So, ang tanong ni Pablo, bakit tayo naghihiwa-hiwalay? Iisa lang naman yung namatay para sa atin lahat. Bakit tayo nagkakanya-kanya? And that is what communion is all about. Tayo with communing with God and tayong lahat communing one with another. Gusto ko makita niyo yung mga kabataan.
Kaya nga meron ding, di ba, meron ding ordinance si Pablo na sabi doon, kapag ka merong problem within the group, iwanan nyo muna yung handog nyo, kausapin nyo yung mga kapatid. Di ba? Makakarinig kayo ng mga pangaral na bago mag-communion, kung may mga problema kayo, ayusin nyo muna, satan nyo muna para marap tayo sa Diyos na sama-sama. Dahil mahalaga doon yung fellowship sa ating communion. We have, yung ating communion is we have, sabi ni late Pastor Franco, we have a common union. And that is one with God and one with another. Ang problem ng church na ito is that even sa fellowship nila, sa mga pagkakasama-sama nila, ay hiwa-hiwalay sila. Kaya nga, nagbigay ng paalala si Pablo, itong mga taong, we should not live na separately, hiwa-hiwalay, divided. Ating alalahanin ang communion, ang ginawa ni Kristo Jesus, hindi lamang para sa iyo na nag-iisa ka, kundi para sa lahat. Pare-parehas tayo ng tinanggap ng pananampalataya. Regarding naman sa gifts, sa chapter 12, di ba, dinahan ni Pastor last Wednesday, marami tayong mga iba't ibang mga gift, iba't iba ang ating mga sukat, iba't iba ang ating mga gifts to perform para sa Diyos. Pero, sabi sa verse 4, there are varieties of gift, chapter 12, verse 4, but the same Spirit. Maraming mga varieties of service, verse 5, but the same Lord. Chapter 12, verse 5. Chapter 12, verse 6, there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga gifts. At hindi tayo para maghiwa-hiwalay. Kung may mga gift ka, iba't iba yung mga gifts natin, lahat tayo pinagkalooban ng iisang spirito para magawa natin yung gift na yun. Okay? Ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, sabi sa verse 6, para magawa natin yung mga bagay na ating pinaglilingkod sa Diyos. Sabi sa Philippians 2:13, di ba? It is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Isang spirito lang para sa lahat. So verse 11, sabi doon, these gifts are empowered by one and the same Spirit. Katulad ng pinag-uusapan natin nung last Wednesday. Na ang Diyos ang siya nagbibigay sa kung anong kalooban ng Diyos, kung nais ng Diyos, binibigay niya, ina-apportion niya sa bawat isa. Pero lahat ng iyon, huwag natin kakalimutan na lahat ng iyon ay nagmumula from that same Spirit. Marami man tayong iba't ibang mga roles na kailangang gampanan. Malaki man yung role mo, maliit man yung role mo. Sabi pa nga ni Pablo, basahin niyo sa bandang mababa, we are many members, pero iisa lamang na Espiritu. We are many members, but we all are members of that one body, which is Christ. Tayo ay maraming mga gifts, mga talents, pero in one Spirit, sabi doon, verse 13, we are all baptized into one body. So that's the body of Christ. At pinakita ni Pablo dito, yung kahalagahan na tayo ay hindi lamang nag-iisa o dapat maghiwa-hiwalay o dapat maggrupo-grupo. No? I want you to see ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang fellowship na hindi lamang tayong dalawa o tayong tatlo ang magkasama every day of our lives, but lahat tayo ay merong fellowship one with another. Dahil, sabi sa mga talata dito, kailangan natin ng bawat isa. For we are members one with another. Sa verse 21, sabi doon, the eye cannot say to the hand, I do not need you. Ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa kapatid mo, hindi kita kailangan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwedeng sabihin ng paa or ng kamay sa paa, ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Pero, rather pa nga, yung mga may hina na mga bahagi ng katawan, yung sinabi dito sa verse 22, 23, ay binibigyan ng higit na importansya.
Verse 23, sabi doon, yung mga bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo yun, mga kabataan. Na iniisip natin na we are less honorable. Marami tayong pagkukulang. Nagpapasimula pa lamang tayo sa ministry. Marami tayong mga lapses. Pero alam nyo ba, ang Diyos, He gives you more importance. Pinapahalagahan ka ng Diyos. Sabi dito, sabi doon, on the parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. Which, verse 24, our more presentable parts do not require, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it. Ikaw na lesser honor, sabihin mo yung gift mo, hindi naman kasing laki. Hindi ka man nagpa-perform a lot. Marami ka pang kahinaan eh. Pero God gives you more importance. Mahalaga ka sa Diyos. Kung anumang fina-function mo na gift, mahalaga tayo lahat sa Diyos. At lalo na ikaw na you think your gift is weak or small. Sabi dito, sila na mga nag-iisip na they are less honorable, binibigyan sila ng higit na halaga ng Diyos. Pinapalakas, pinapatibay ng Diyos. Kaya, hindi dapat tayo nagbabahabagi o naghiwa-hiwalay. Hindi natin sinasabi na hindi natin kailangan ng sino man. Lahat ay importante sa Diyos. Lahat ay mahalaga sa Diyos. Kaya tayo may fellowship. Hindi natin kaya mabuhay ng tayo-tayo lang. Kung yung ating kausap ay parehas lang every time, hindi tayo lalago. Hindi tayo lalago na knowledgeable, experienced, lalo higit sa salita ng Diyos. Kung parehas ng dalawa ang nag-uusap, nag-share, magiging magkaparehas sila at the end. At kung hanggang saan yung limit nila, hanggang doon lang sila. Pero kung tayo na-expose sa lahat, at tayo ay, dahil we say that we are a part of the body of Christ, meron tayong pakialam sa lahat, meron tayong fellowship sa lahat, one with another. Then, sabi dito, tayo ay sama-sama na papatibayin, papalaguin, papalakasin ng Diyos. If one member suffers, all suffer together. Sa mga lagay, even yung mga maliliit na parte, mga bahagi. If one member is honored, all rejoice together. Now, you are the body of Christ and individually members of it. Paano natin magagawa yan? Ang hirap naman ng, katulad ng sinasabi natin kanina, di ba, magkaroon ng concern, ng care, ng fellowship sa mga kapatid. Ang hirap naman hindi ko naman siya ka-vibes. Hindi ko naman siya ka-close. Ayaw ko siyang samahan kasi ganito siya. Ayaw niya ako samahan bumili ng tubig sa kalagitnaan ng gawain or bumili ng kung ano man sa service, kalagitnaan ng service. Kaya ayaw ko siyang samahan. Pero you know what, mga kapatid? Tayo na mga nakakita ng concern ng care. Hindi sasamahan mo siya sa kalagitnaan ng gawain, lalabas kayo. Kundi tayo ay hindi magbubuklod. Kundi magpapakita tayo ng care, one with another. Mahal natin mga kapatid. Dahil sabi dito, we are all members of the body of Christ. Hindi dapat tayo nabubuhay ng bukod, ng separate, na nag-iisa. Oo, totoo, may mga tahimik sa atin. Siguro ako na yung leader kung tahimik lang pag-uusapan. Pero hindi tayo nabubuhay ng solo lang. Ako, di ko naman kaya mabuhay ng solo lang. Kundi, kinakailangan natin ang bawat isa. Okay? Paano natin magagawa yun? Chapter 13. Familiar kayo sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? After discuss ni Pablo dito na tayo ay members of one another, paano natin siya magagawa? Sabi sa chapter 13 verse 1, kung salitain ko man yung mga lengguwahe ng mga tao o lengguwahe ng mga anghel, pero kung wala akong pag-ibig, walang kabuluhan. Lahat ay magagawa natin sa pamamagitan ng pag-ibig. 2 Corinthians chapter 5:14, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagko-compel sa atin, ang nagko-control sa atin. For the love of Christ controls us.
Kahit na ang hirap naman mag-express ng love, ng care sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, ang hirap makihalubilo, ang hirap makijoin. Dahil hindi ko sila ka-vibes, hindi ko sila ka-generation, o kung ano pa man. But, dahil ikaw ay merong pag-ibig, meron kang concern, care, at hindi mo hahayaan yung fellowship ay mawasak. Ikaw ay magkakaroon ng fellowship with your brother, with your sister, na walang sino man ang nabubukod or nahihiwalay. Okay? Dinala niya din dito, diba? Lahat may gifts, lahat may talents. Iba-iba tayo ng mga members, iba-iba tayo ng mga gifts. Pero kung walang pag-ibig yan, wala yan kabuluhan. Kaya nga sabi doon, sa chapter 14, sabi niya sa chapter 14 verse 1, pursue love. Kung mag-desire kayo ng gifts, mag-desire kayo. Anong gift gusto nyo? Di ba dinidiscuss last Wednesday? Anong gift gusto nyo doon? Mag-desire kayo doon. Pero huwag nyo kakalimutan to pursue love. Yung pag-ibig ay dapat nating i-pursue sa bawat isa. So na-highlight na ng ating pastor, at I do believe, pag-uusapan niya sa mga susunod na pagkakataon. So hindi natin masyado pupuntahan yung chapter 14. Pero isa lang yung masasabi doon, yung pinakasama rin ng chapter 14. No, the way isinaayos yung mga gifts sa mga iglesia, isang summary lang ang iniwan doon ni Pablo sa verse 40, na lahat ng bagay should be done decently and in order. So kung anong mga gifts man yan, kung anong mga wisdom from above, lahat ng bagay ay dapat magawa in order. For our God is the God of order. Okay? So we have talked about the problems of food. We have talked about the problems of fellowship. Lastly, we'll talk about this problem. Sa chapter 15, itong problem sa resurrection doctrine. Ilan sa mga believers sa panahon ni Pablo, and even now sa ating panahon, they do not really grasp or they do not really believe yung pagkabuhay na muli. Diba? Hindi pa natin siya talaga na-witness with our eyes. So, ang hirap paniwalaan. Paano yung mabuhay muli? Paano mabuhay ang isang patay na? Diba? Kung pupunta kayo sa mga scientific na explanation, it doesn't really add up. Hindi ka susuportahan ng science na ang isang patay na ay pwedeng mabuhay. Paano mangyayari yun? Kaya nag-remind si Pablo nung una, sabi doon, na pinakita ni Pablo na ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo Jesus, ay namatay para sa ating kasalanan. Naniniwala ba kayo si Jesus Christ namatay? Naniniwala kayo doon? Namatay siya para sa ating kasalanan. Okay? Kung naniniwala kayo na namatay siya, anong sabi doon? Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay uli. Siya ay na-risen from the dead. Sabi sa verse 3, for I delivered to you as of first importance what I also received, 15:3, that Christ died for our sins. At ito'y nabasa natin sa Scriptures, sa Banal na Sulatan. And that He was buried. So hindi lang siya basta namatay, tapos biglang nagkaroon ng buhay ulit. Nailibing siya. Nilagay siya doon sa tomb. At sa ikatlong araw, siya ay bumangon. Nawala siya doon sa tomb. Yung pintuan ng tomb, di ba, naalis. At pagbukas doon, wala ng tao. Sapagkat siya ay nabuhay na muli. Naniniwala ba kayo doon? Sino naniniwala doon? Okay? Andyan yung reality ng Christianity. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano dahil doon sa bagay na yun. Na ating sasampalatayanan, that Christ has died and Christ has risen. For what purpose? Para sa ating lahat. Para tayo patawarin sa ating kasalanan
At sa marami pa mga bagay na binigay ng Diyos para sa atin. Yun yung core ng Christianity. Christ has died, Christ has risen, para tayo may balik lahat sa ating Diyos. Pero ang ilan, hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Siguro mga scientific yung mind nila. Kasi yung resurrection does not make any sense. Paano mangyayari na patay na, naagnas na, ang patay kapag hindi siya na-treat well, di ba? Hindi siya na-imbalsamo, bubulok yun. At yung katawan ay sisimulang anuhan ng uod. So yung magde-decompose yung katawan at paano mangyayari na mabuhay ulit? So ibig sabihin nun, actually dito, pinakita ni Pablo dito sa verse 16, verse 4, sumunod na talata, no? Pinakita ni Pablo yung bagay na ito. May mga ilang tao na hindi naniniwala sa resurrection. Pero paano nangyari hindi sila naniniwala sa resurrection, tapos tumatanggap sila kay Kristo? Pinakita ni Pablo yung problema. Bakit ka hindi naniniwala na mabuhay na muli? Si Kristo nga mismo namatay at nabuhay na muli. Sabi ni Pablo sa verse 16, "For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, yung pananampalataya ninyo, walang kabuluhan." Kung hindi nabuhay si Kristo, walang silbi yung ating pagkanta ng Blessed Assurance, walang silbi yung pag-attend nyo dito, walang point. Nagasayang lang tayo ng oras kung si Kristo ay hindi nabuhay. Sabi dito, your faith is futile and you are still in your sins. At alam natin, ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. So walang silbi ang lahat ng ito kung hindi nabuhay si Kristo. So verse 18, "Then those who also have fallen asleep in Christ, they have perished." So itong mga tao na hindi talaga naniniwala sa resurrection, sinabi ni Pablo, sabihin yung mga mahal mo sa buhay, once and for all, wala na. For life, hindi mo na makakasama. Di ba nakakalungkot yun? May mga mahal mo nyo sa buhay, especially mga naglingkod kay Kristo, na mga lolo-lola, ng mga kamag-anak ninyo. Kung hindi si Kristo na buhay na muli, kung hindi totoo yung resurrection, yung mga kamag-anak nyo, mga lolo-lola nyo, mga nanay-tatay ninyo, wala na. Forever na talagang hindi nyo makikita. Kung wala pagbuhay sa patay, paano nyo makikita yung mga mahal ninyo sa buhay? At kung hindi na buhay na mag-uli, o kung walang resurrection, hindi naman resurrect si Christ. Kung hindi na resurrect si Christ, nasa kasalanan pa rin tayo, nasa kahinaan pa rin tayo, nasa mga mundo pa rin tayo na nag-aalipin sa atin. Pero ang reality ay ito. Si Kristo ay namatay at si Kristo ay muling nabuhay. At dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay, sabi doon, kasama tayo na nung siya'y namatay, kasama tayo namatay, nung siya'y bumangon, kasama tayo na nabuhay. Kaya masasabi natin ngayon na tayo may kalayaan. Dahil namatay tayo kasama niya sa ating mga kasalanan at bumangon tayo na on the third day, pinalaya na kay Kristo Jesus. Ang pagtuturo ni Pablo ay ito. Kung hindi totoo yung pagbubuhay na muli, kung hindi na totoo yung resurrection, hindi naman resurrect si Kristo. Pero hindi maaari yun. Dahil kaya tayo ngayon nandito, dahil si Kristo ay nabuhay na muli. Kaya kayo nandyan. Kaya ang inyong mga magulang na mga believer, mananampalataya, merong naglilingkod sa Diyos. Kaya sila umiiyak, kaya sila nagtitiis, kaya sila nagtatangis. Kayo, na mga nandito, kaya kayo merong pagtitiis, pagsumikap. Kaya tayo merong pag-spend ng energy, ng efforts. Why? Because Christ has died and Christ has risen. Kaya kayo ligtas, kaya kayo merong kagalingan. Kaya kayo may pagkatagumpay. Because Christ has died and Christ has risen. Kung walang resurrection,
Wala tayong mga tamong kagalingan, kalakasan, pagatagumpay. Sapagkat ang sabi doon, for He must reign until He put all His enemies under His feet, and the last enemy to be destroyed is death. At dumating ang panahon na sa third day, hindi na siya kayang pigilan ng kamatayan. Siya ay kinakailangang pumangon na muli. Pero ibang mga tao, they're still questioning, no? Couple of minutes na lang. They're still questioning kung anong katawan na buhay si Kristo. Ano yung zombie? Makakarinig kayo ng mga ganong mga sagot. Hindi naman sila namimiloso po. Talagang confused. Hindi na naiintindihan. Ano yun? Zombie? Ano yun? Anong katawan yun? Naaagnas na yung katawan. Paano siya nabuhay uli? Ano sa tingin ninyo? Nung si Kristo ay bumangon, ano sa tingin ninyo yung pagbangon na katawan? May mga uod ba? May mga naaagnas bang parte? Meron bang kita yung bungo? Nung si Jesus ba nagpakita sa mga apostol, kita yung bungo? Kaya sabi ni Jesus, fear not. Kasi kita yung bungo, ganun ba yan? Diba? Hindi ganun yan. Ganito yung paghalimbawa ni Pablo. So, summarize ko na lamang yung latter verses. Ganito yung kanyang pinakita example. Yung isang seed, so isang seed siya, yung ating buhay parang isang seed. At kapag namatay tayo, di ba, inililibing tayo, binabury, ganun din yung isang butil. Ililibing doon sa lupa. At yung butil na yon, kapag ka naitanim, nailibing, pag usbong nung halaman, hindi siya lalabas mula dun sa lupa na isang malaking buto. Ibig ko sabihin, kapag ka isang halaman, di ba, nagtanim ka ng isang buto, nilagay mo sa lupa. Kapag ka diniligan mo yun at nilagaan yung halaman, hindi siya lalabas doon na lumalaking buto. Di ba? Di ba, yung buto ng mangga, nilagay niyo doon, nilubog niyo, tapos diniligan niyo. Paglabas ng halaman, hindi siya yung buto na lumalaki. Isang malaking higanting buto ng mangga. Hindi ganon yung halaman. Pag inalagaan nyo at tinanim siya, bagaman siya ay buto na nakatanim, pero pag ang lumalabas doon yung stem, yung dahon, yung mismong halaman. At ganon pinapakita dito ni Pablo. Nung tayo namatay, hindi na doon sa corruptible na kalagayan tayo mabubuhay. Kapag ikaw ay namatay kasama ni Kristo, yung pagkabuhay na muli ay hindi na dun sa kung ano yung katulad nung ikay nilibing. But of an incorruptible. A new type of form. Okay? Nung si Kristo ay namatay, nung siya'y bumangon, hindi siya itsurang zombie. At may kalahati bungo, kalahati flesh, kalahati na agnas. Hindi ganon. Nung siya'y bumangon, it's a new form. Parang naitanim na ugat, naitanim na butil, yung umusbong ibang, hindi na siya katulad, hindi na siya kaparehas na itsura dun sa seed. Mukha na siyang halaman. Mukha na siyang puno. So tayo din, mga kapatid, pag tayo ay dumating yung panahon na matapos ang panahon sa mundong ito, at tayo nakakilala kay Kristo, yung ating pagbangon muli ay hindi na katulad nung tayo ay ganito, laman, mahina. Ang pagbangon muli natin ay iba ng form. Not of corruptible, but of incorruptible. Hindi na sa isang form, sa isang alabok, sa isang kalagayan na mahina, na sira, kundi sa isang kalagayan na maluwalhati. At yun yung nangyari kay Kristo Jesus. Hindi siya lumabas sa lupa na mukhang zombie. Lumabas siya na isang bagong nilalang, a new form. Na hindi katulad ng kanyang, diba si Jesus Christ, marami siyang sugat, marami siyang mga stripes, marami siyang mga dugo na naubos sa kanya. Tao rin siya. At nung siya bumangon, pinakita niya kay Thomas, di ba? Hawakan mo, Thomas, yung sugat. Meron pa yan. Hawakan mo yung tagiliran ko, Thomas. Meron pa yan.
Pero, hindi na siya katulad ng tao na kapag yung tao ganun, diba, may sugat dito or may sugat dito, talagang mahihirapan yung buhay niya. Hindi na siya makakapag-function normally. Pero si Jesus Christ, nung siya'y bumangon, iba na. Nakakapag-teleport na siya doon sa lugar. Nagatago yung mga apostol eh. Kasi baka mahuli sila eh. Pero, nung nagpakita si Jesus Christ sa kanila, si Jesus Christ ay isang bago ng nilalang, hindi na katulad ng tao. And so do we, mga kapatid. Tayo ay ganun, babaguhin nilalang kay Kristo. At ito yung mystery na gustong ipakita ni Pablo. Nung tinapos niya yung kanyang sulat, nagpakita siya ng isang mystery. I tell you this, brothers, verse 50, ng 15, magtatapos tayo. I tell you this, brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Nor does the perishable inherit the imperishable. Paano yun? Sabi, di ba, tagapagmana tayo kay Kristo? Sabi, di ba, tayo tatanggap ng mga blessings, tayo tatanggap ng mga rewards sa langit kapag gumawa tayo ng mabuti. Pero paano yun? Kung flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, paano tayo magamana ng kaharian ng Diyos? Excuse me. Paano tayo magmamana kung tayo ay perishable? Nasa laman. Behold, verse 51, I will tell you a mystery. We shall not all die. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi tayo lahat. Ilan sa inyo dito, hindi na, or karamihan sa atin, mga kabataan tayo, di ba? Karamihan sa atin dito, hindi na makaranas na mamatay pa. But we shall all be changed. In a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. Katulad ng isang binhi, nung siya ay naitanim, laman siya, buto siya, insignificant. Pero nung siya ay bumangon, sabi dito, imperishable na siya, isa na siyang bagong nilalang. Hindi na siya katulad ng isang laman na mahina. Diba? Kapag ang isang halaman, or kapag ang isang buto, bagaman medyo makunat yon, pero pag sinira mo yung buto, pag winarak mo yung buto, wala na, tapos na. Pero kapag ito ay nakausbong, itong butong ito na maliit, insignificant, walang halaga, may tanim siya, alam ba, buto ng mangga, maliit lang yun, hindi naman siya ganun kalakihan. Pag naitanim siya, at lumaki siya, umusbong siya sa isang puno, yung significant na buto, yung malang halagang buto, di ba? Kapag kumakain kayo ng maga, hindi nyo naman kinakain yung buto. Wala siyang halaga, tinatapon nyo lang. At ganoon ang ating buhay. Kung minsan tayo natapon lang, set aside. Tayo ay alone sa mundong ito, pero kasama natin ang mga kapatid. Lahat tayo, set aside sa mundong ito. Pero kapag tayo natanim, tayo uusbong na hindi na katulad ng dati. Hindi na tayo mauusbong na katulad sa perishable. Kundi, sabi dito, isang katawan na imperishable. Sabi doon, for this imperishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Oh, death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ito yung plano ng Diyos para sa inyo, para sa ating lahat. Kung parang ngayon yung buhay mo parang buto lang, insignificant, maliit, walang halaga, mahina, huwag ka mag-alala. If your life ay matapos sa mundong ito, may tatanim ka at babangon ka muli, hindi na katulad ng kalagayan mong mahina. Pero, Paul reveals a mystery. Hindi lahat sa inyo ay matutulog, magpapahinga sa Diyos. Darating ang panahon, at the last trump, in a twinkling of an eye, we shall all be changed. Lahat tayo kasama ng mga nakatanim, yung mga natutulog kay Kristo. At ikaw ngayon na matatnan mo si Kristo, in an instant,
yung katawan mo na mahina, nagkakasala, nagkukulang, nasaktan, babaguhin ni Kristo para sa isang bagong nilalang. At yun yung nais ng Diyos para sa ating lahat. Yun yung nais ng Diyos para sa iyo. Kaya kapatid, sabi niya sa verse 58, at ito ang aking iiwan sa inyo as we close. My beloved brothers, be steadfast. Magtiis lang. Be immovable. Always abound in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Yung pagtitiis mo, yung pagsumikap mo, para kang isang seed na nakatanim talaga. No? Ang hirap ng buhay. Pero darating yung panahon, it cannot be denied. Pag-usbong ng halaman, ibang bagong nilalang ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Hindi ka na mahina. God has prepared for you something big. Isang maluwalhati na katawan. Yun yung inahanda ng Diyos. Sabi niya dun sa Matthew, di ba? I will go to prepare a place for you. Para sa iyo lang. Yung katawan na inihanda ng Diyos ay para sa iyo. Huh? And as we close, nawa nakita natin dito yung problems sa Korinto. Pero maraming salamat sa biyaya ng Diyos sa kanyang salita, mayroong mga kasagutan. May pagko-correct, may pag-asaayos. Nakita natin na katulad ng mga normal na churches, nagkakaproblema. Pero maraming salamat sa biyaya ng Diyos. May pagtutuwid, may pag-asaayos, may pagko-correct sa kanyang salita. Mahalaga ito mga kabataan na ating makita sa ating panahon. Lalo sa ating panahon, magbabalik si Kristo Jesus. Alam kong mahirap, alam kong nakakapagod magtiis kung minsan. Alam kong marami tayong mga struggles in life. Sometimes nahihirapan tayo mag-express ng ating pag-ibig, ng care for one another. Pero sabi dito sa encouragement, be steadfast, be immovable. Huwag tayong mapagod mga kabataan, huwag tayong manghimagod to do good. Sapagkat itong mystery na ito na pinakita sa atin, itong pagtatagumpay na binigay ng Diyos, hindi lamang niya sinolo yung pagtatagumpay, even sa iyo, pinagkaloob ng Diyos. Kabataan, hindi ka nag-iisa sa labanan. Kasama mo ang ating Panginoong Kristo Jesus. Siya ang nagbigay ng pagtatagumpay sa iyo. Even dumating yung mga problema sa mga iglesia, problema sa youth ministry, problema sa bawat bahagi natin buhay, may pagtatagumpay tayo kay Kristo. Meron pag-asaayos na ginagawa ang ating Diyos. Kaya huwag tayo mag-alala, huwag tayong manghimagod. Sapagkat ang ating Diyos, hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iiwan, magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita sa gabing ito at nawa ang mga bagay na ito ay nagbigay sa atin ng pagtuturo at may mga natutunan tayo ngayon sa salita ng Diyos sa gabing ito. Let's bow our heads at magpasalamat tayo sa ating Diyos. Dakilan namin Diyos, we thank you for your marvelous works sa aming kalagitnaan. Kapasalamat kami o Diyos sa ilang mga sandali na pag-uusap ng iyong mga salita. Bayaan o Diyos sa mga bagay na ito namin napakinggan ay magbigay sa amin ng pagtuturo, pag-asaayos, pagtutuwid, at higit sa lahat, pananampalataya. Isang pananampalataya na katulad na aming inawit kanina, isang maluwalhati na katiyakan na ikaw ang Diyos na siya magbabalik at magbibigay sa amin ng pagtatagumpay. O Diyos, bagaman sa mundong ito, maraming mga bagay na problema, mga kahinaan pa, pagkukulang pa. Pero maraming salamat, ikaw ang Diyos na nagtuturo. At higit sa lahat, nagpasalamat kami na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng encouragement, ng paalala na ang plano mo para sa amin na hindi pa natapos sa araw na ito. Marami ka pang gagawin sa inaharap. Kaya pagpalain mo Diyos sa mga kabataang ito na sumikap na magpatuloy sa iyong biyaya. Pasaganahin mo ang pag-ibig sa aming iglesia, O Diyos. Pasaganahin mo ang wisdom. Pasaganahin mo ang caring, ang brotherly kindness. Pasaganahin mo, O Diyos, ang pagiging open sa bawat isa. Upang ikaw lamang siyang maluwalhati at walang sino man ang makaramdam na tila ba lost or alone or secluded. Kundi, O Diyos, bigyan mo kami ng isang one bind of unity, of peace and love, so that we may be able to worship you, Lord, na sama-sama na naglilingkod sa iyo, Panginoon.
Pagpalain mong bawat isa, ang mga may edad, ang mga mas bata, Lord, ikaw ang siyang mag-bless. Sa gabing ito, ikaw lamang ang siyang masaulian ng papuri, pagkakila at pasalamat. We bring back to you all the glory and honor and praises. In the precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon, mga kabataan. God bless you, Brother Josh. Nabalik ko na sa ating MC. Praise God, isang napakainam na pagtatalakay ng kanyang mga salita at naunawaan natin ang mga bagay na siniset ng ating Diyos in order at isa lamang sa mga pangako niya na kanyang pinagkaloob sa atin. Hallelujah. Na siya'y nag-prepare ng isang malawalhating tahanan para sa atin. Hallelujah. At I know, hallelujah, na tayo ay naglulong sa araw na yan, na tayo'y kukunin niya, tayo'y kakatagpuin niya, at doon, sa kanyang piling ay wala nang pagluha, wala nang hirap, wala nang sakit. At tayo ay malulubos ang ating makagalakan at malulubos ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos. At sa gabing ito, bago tayo magbukas, ay may mga kahilingan na nais idulog sa gabing ito. Isa lamang na prayer request. Patuloy na kalakasang spiritual at physical po ang aking prayer request dahil sa patuloy na panghihina, lalo na sa aking spiritual, at bigyang gabay ang aking mga kapatid at ako patungo sa katuruan ng Panginoon dahil sa sunod-sunod na hindi pagdalo dahil sa puyat upang makagawa ng mga pending assignments and reviewer para sa nalalapit na exam. Patuloy na gabay, kalakasan at talino upang malagpasan ang mga pagsubok na ito. Yun lamang po. To God be the glory. Ito ay kahilingan nating kapatid, Brother JJ. At may mga kahilingan pa po ba? Marahil ay wala na. At nanya kung bakit sana tayo tumayo. At isang napakainam na muli sa gabing ito na ang ating Diyos ay nangusap sa atin. Hallelujah. At gaya ng ating inawit kanina, sa ating pag-umpisa, tayo pinagkalooban ng Diyos ng assurance ng lahat ng mga bagay nating narinig sa gabing ito ay totoo. At bagamat hindi pa naman natin natutunghayan at hindi natin natunghayan na ang Diyos natin ay resurrect, ngunit merong assurance na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hallelujah. Ito ay ating pananampalataya na sabi sa Hebrews na ito ay mata na nakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ating mga naked eyes. Hallelujah. Our faith is our eyes that see the substance na ito ay ating hope sa darating ng mga panahon. Hallelujah. At sa ating pagwawakas, tayo maawit ng isang awitin in Christ alone. Hallelujah. Sa ating Panginoon lang tayo naglalagak ng tiwala.
Maraming mga kakilala, mga kaibigan, mga classmate ay hindi hindi niniwala sa ating mga patotoo. Ngunit nalaman natin na si Kristo ay namatay at hindi siya nanatili sa libingan. Siya ay bumangon sa ikatlong araw dahil siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihang Diyos, an all-knowing God, an omnipotent God. Hallelujah. Kaya sa ating mga huling sandali, tayo ay mag-alay ng ilang minuto pang tayo ay mag-worship sa ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross.
Yes, Lord. Hallelujah. Amin lamang ilalagak ang aming buong pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita, hallelujah, na sumpain ng tao na siyang nagtitiwala sa kapwa-tao, hallelujah. Dahil walang anumang pakikinabangin, hallelujah, ang bawat isa. Kung kami magtitiwala lamang sa laman, iyong tinuturo, Panginoon, sa amin, na kami lamang ay magtiwala sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, hallelujah. At Lord, sa gabi ito, narinig namin ng maraming bagay na napatungkol, hallelujah, sa mga pagsaayos sa aming mga sarili, na ang aming pakitungo sa bawat isa sa aming mga kapatid, hallelujah. At narinig namin na yung mga napaka-sweet, hallelujah, napakatamis na yung mga pangako para sa amin, hallelujah, na iyong papangyarihin sa uling mga araw na ito, Panginoon, hallelujah. At Lord, turuan mo pa kami, Panginoon, na ang aming mga puso ay tumiwala lamang sa iyong kakayahan, sa iyong kakayanan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Dahil wala kami magagawa sa aming mga sarili, Lord, hallelujah. Kami ay mga putik lamang sa iyong harapan, na napatuloy mong minumolde, hallelujah, napatuloy mong ginagamit sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At Lord, hallelujah, sa gabing ito, Panginoon, kami ay pinagpala sa iyong mga salita. At Lord, nanawa ang mga bagay na ito na aming narinig ay hindi lamang pumasok sa aming mga tainga, na hindi lamang namin ito narinig, Panginoon, kundi ito ay aming napag-uunawa, Lord. At ito ay tumulong pa sa amin upang ang aming mga pananampalataya, Lord, ay higit pang lumago, higit pang umusbong, higit pang magbunga, hallelujah, upang nang sa gayon ang aming mga puso, hallelujah, aming mga kaluluwa, ang aming mga spirito, Panginoon, sa darating na panahon na yung tinakda, ito ay kinatagpo, hallelujah, ng yung mga pangako, hallelujah. At Lord, sa gabi ito, kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na minsan pa ikaw ay kumasama sa amin, na minsan pa ikaw ay kumatagpo sa aming mga pangailangan. Hindi man nalalaman ng iyong munting lingkod ang kaisipan ng mga nararamdaman ng bawat isa, hallelujah. Ngunit ako'y sumasampalatayang lubos sa gabi ito, hallelujah. Ano man ang aming dinidesire ng aming mga puso, Panginoon, ito ay kinatagpo mo sa gabi ito, hallelujah. At Lord, mga kailingan, bagamat isa lamang nagpahayag ng kahilingan, hallelujah, kami ay sumasampalatayang lubos, kami naniniwala na yung mga tainga, hallelujah, ay hindi malayo sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya't Lord, ang kahilingan na ipinabatid sa gabi ito, kahilingan ng aming kapatid, Brother JJ, patungkol sa kalakasan spiritual, hallelujah, dahilan sa mga ilang bagay, maraming mga bagay sa buhay nito na siyang humahadlang na pilit upang ikaw, hallelujah, ay kanya makasama, Panginoon. Aming dinudulog sa iyong harapan na siya ay bigyan mo ng kalakasan, patuloy na sa physical, hallelujah, lalong higit sa mga spiritual na mga bagay, Panginoon. At Lord, hallelujah, narito ang kanyang dalangin na patuloy na kalakasan at patuloy na wisdom, hallelujah, ay patuloy na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon. At dalangin namin, hallelujah, hindi lang para sa kanya, kundi sa bawat isa, Panginoon, na kami ay magnasa, hallelujah, na hindi mahadlangan ng anumang mga bagay
ang nais mo para sa amin, hallelujah, ang kalooban mo na gawin namin, hallelujah, bilang mga kabataan, na kami ay mababad sa iyong mga gawain, na kami mababad sa iyong mga salita, na kami mababad sa iyong presensya, Panginoon. Kaya't Lord, dahil sa kanyang pananampalataya, ang kanyang kahilingan ay yung pinagkaloob na sa gabi ito, Panginoon. At sila, Lord, hallelujah, na hindi nagpahayag anuman ang mga bagay na kanilang dinedesire, anuman ang mga bagay, Panginoon, na dala-dala nila sa kanilang mga puso, Lord, ikaw nakakaalam. At Panginoon, hallelujah, kami nininiwala, kami sumasampalataya, Lord, hallelujah, na anumang bagay na aming dinidesire, na hinihiling, Panginoon, na align sa iyong kalooban, align sa iyong mga salita, Panginoon, ay hindi maikli yung kamay upang ito'y pagkaloob sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat na kami ay binigyan mong kalakasan sa gabi ito upang kami ay magampanan namin, hallelujah, ang mga task, ang mga tungkulin namin sa iyong kaharian, Panginoon. Sa aming mga musicians, sa aming mga awit, Panginoon, at sa aming kapatid prayer team na yung ginamit na alulod na maging daluyan ng yung mga pagpapala sa gabi ito, hallelujah. At sila, Lord, hallelujah, na ang kanilang mga oras, ang kanilang mga tainga, hallelujah, ay inilaan sa gabi ito upang ikaw, Panginoon, ay marinig, hallelujah, na mangusap sa aming kalagitnaan. Sila'y pagpalain mo, Panginoon, at ibalik, Lord, hallelujah, ng triple ang kalakasan na nagamit sa gabi ito. Ang mga salapi, Panginoon, na nagamit makaparito lamang sa dakong ito, hallelujah. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga spirito, hallelujah, na siyang patuloy na nauuhaw sa iyong presensya, sa iyong mga salita, ay higit mo pang lalong palakasin, patatagin, Panginoon, na kami, hallelujah, ay patuloy panghawakan ng mga salita na isinasalita mo sa amin, hallelujah, na may mga salita na tapos mo nang ipinagkaloob sa amin, Panginoon, at ang mga bagay na amin pang kakamtin sa inaharap. Kaya't Lord, maraming salamat sa gabi ito. Sa lamang namin binabalik ang lahat ng papurit, pasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ating palakpakan ng ating Diyos. At tayo ay dismiss na sa gabing ito. Tayo magkamayan habang inawit natin ang awit na nagsabing, God is the strength of my heart. Announcement pala bukas, choir 9 a.m. sa ating church.